Yamang kayo'y naririto, pag nilayan ninyo, yaong muli ituturan ko. Dit man ninyo nakikita, yaong nangungusap sa inyo, kundi ginamit ay katulad nyo bilang kayo'y tao na narito sa mundo na may wakas at kamatayan kayo. Na yaon ang patutuo na simbolo ng kamatayan, ang pagbabahagi ng katauhan, na gayon din ang pagkabuhay na nagsisilbing muling bubuhayin ang taong namatay na laging alabok at taong aking mga mahal. Magnilay kayo at magbulay, paggunita lamang sa sandaigdigan ang lumipas ng nakaraan. Na ilang panahon na ang paggunita ninyo na mayroong kayong Hesukristo, dugo at laman inyalay sa inyo, hinampas ng latigo, tinampalasan, pinako sa krus ng Kalbaryo, hinilahod at hinatakpang nadapa ito, upang mahilahod, makagasgas ang tuhod, maging ulo'y tinaraka ng tinig. Pasakit na walang katapat, hirap na walang lunas, kung gagamutin ito ng tao. Dugo at pawis naghalo sa balat, mula ulo hanggang talampakan. Oh, taong aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto kayo na tuwiran. Bakit kinorba ko ang tinig ko upang patotohanan ko na di ganang tao ang maawit na itong paluwal sa inyo, bagamat di ko ginawa ito noong panahon ko, upang patotohanan ko, yaoy espiritu ng kaya'y di kaya ninyo, ang umawit pagdaka, ang magsambit ng salita na di pag-aaralan muna, subalit kung lilimiit tatantuin, walang mali kahit isang katagaian, pagsambit ng tama, pagwikang marapat, upang may lahat ko ang tumpak. Sanang damo at saan tutubo, di ba't sa lupang alabok na tulad nyo? Saan mabubuhay yung kanilang ugat? Di ba't ito sa malalim na lupa, at doon ay babaon ang mga ugat, at doon ay sisibol kanyang puno? Kaya't wika ko ito, palalimin na ninyo, sa puso'y mabuhay ang mga aral ko na tinatala ko sa diwa ninyo tao, upang magsangat makapamunga ito, na kung saan dako maaabot ito
ang magtatanto'y makapaglilimi upang daan ito'y maging marapat na mawari nilang ganap. Yaong aking salita na di nagkakabula sa mula't mula pa ng aral ko na di aral ng tao. Kaya't magnilay at magbulay nga kayo. Sinong aawit ng ganitong himig, ganitong tinig na sa inyo'y mababatid? Sinong magluluwal ng ganitong aral? Sinong magdaratal upang ito'y isambit sa harapan? O taong aking mga minamahal, magnilay kayo at magbulay. Magtanto kayong lubas, mga mahal. Bakit hanggang ngayon ako'y pinahihirapan? Kung sino nga kayong sa'kin nagmamahal, sa puso nyo baga ay nabubuhay pag-ibig kong wagas na dapat nyong kamtin, na binuhay ng aking ama at ama ng lahat. Kaya't suriin nyo ang inyong mga damdamin upang ako'y maramdaman, upang ako'y makilala. Kayong mga matay maliliwanag, masdan ninyo aking magagawa. May ginawa na ba akong pangit sa inyo? O ang sinusuri niyo'y pagkatao ni Constancia? Ang minamasdan niyo'y gawa niya. Ang hinahanap niyo'y magsigaling kayo. Ngunit di niyo ko gusto't hinahanap ng puso niyo. Nasaan ako? May pitak na nga ba ako sa inyo? Nakatala na ba ang aral ko sa isipan ninyo? O taong mga iniibig ko, masakit ang dinanas ko. Sa ikatlong araw na ito, na ginugunita ninyo, halos ilarurin na ako. Atak-atakin ng kamay ko sa pasan-pasan na krus ko. Ako'y hirap na totoo. Ngunit di ako sinabi. Walang sinambit ang ama ko. Tumugot ka, anak, at umayaw ka na. Kundi wika ng Espiritu niya, sumulong ka na ko. Makita mong pagbabata nang mabatid nila. Ang pagbabata ay may katapusan. Sumulong ka, anak, nang makita nila ang hirap ay nagwawakas. Ang sakit ay natatapos sa tutuntun sa akin. At ako'y hahanapin. Sumulong ka, anak. Wala silang naririnig sa aking naririnig. Pagkat di nila ako dinadama. Ngunit ako'y natulan. Tinanggap kong maliwanag. Kinamtan kong marapat. Para kayo'y tubusin. At kayo'y iligtas. Wika ko ito. Ama. Ama ko. Ama ko. Patawarin mo sila. Hindi nila nababatiin ang kanilang ginagawa. Hindi nila
nasusuri kung sino ka at ano ako. Salamat sa babaeng ito. Tinanggap niya ang atas ko upang ako'y magturan. Ngayon ay magpagunita lamang sa winika kong nakaraan, sa mga tampalasan, sa mga ninuno niyong sutil na marapat niyong wag tularan, upang wag nang mawangis pa ang danasin niyo'y katulad nila. Bagkus maalsya na kayo sa marapat na kapisalaan niyo. Yamang binaybay ko, tinudlokot dinatal ko, niluwal ko sa babaeng ito, wika kong sambit sa inyo. Ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay makadama. Sino ako sa inyo tao? Kung kilala niyo ako, matitigmak ng luhang mga mata niyo sa pagsusumamo sa ama ko. Nahihingi ng tawad kayo sa mula pagkabata niyo na nagkakaasala na kayo, magpahanggang ngayong may edad na may lisya pa rin ng gawa nito. Hanggang kailan nyo pasasakitan yung aking espiritu? Hanggang kailan kayo tao papakakumbabain at pagpaparayain? Walang lunas ang sugat nyo, kung naknak na nga ito. Kung sa puso nyo'y nakabaon, tinik na di mabunot-bunot, na walang bubunot nito. Maliban ang di nyo nakikita, kung tatanggapin sa puso nyo'y papasok nunukal, pag-ibig ang mabubuhay. O taong aking mga mahal, kayong matatalino'y magnamnam, suriin nyo aking aral, kung ito'y inyong matatandaan. Saka kayo magparatang, bakit ako'y tinutularan? Saka kayo magbintang, bakit ito ginagawa? Siya'y taong babae lang. Sino nga ba ang gaganap at sa inyo'y tutupad? Sino nga bang magwiwika at magtutura ng ganito lamang? Wala kahit isang nilalang sa lupang magbibigkas niyan, sapagkat hindi niyo ito kayang tandaan. Lalo't hindi ninyo kayang pag-aralan kung wala kayong pagkukunan maliban ang libro at salita nyong sa itang tao karunungan. O taong aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay. Magtanto kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kaunawaan, upang sa diwa ninyong taglay, paraking winimika, ang mabuksan ay makamtan, yaong tapat kong mga aral. O tao, aking mga iniibig, na wagas sa tapat kailan paman, masuri nyo aking aral, salita ko'y manamnam, yaong binigkas ko't binitawan, sa mga ninuno nyong mga walang alam, kaya't ako'y tinampalasan, na wag nyo nang marapat pang tularan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat kayo'y aking mahal na mahal. Subalit tila ng totoo at magmamahal, bagay ipagpapalit sa salita ko, salapi o unahin baga ang aral ko, samantalang makapagpapakain nga ba ang salita ko? Saang alam ay mundo at katawan lamang ito, ngunit mabubusog kayong akong hinahanap nyo. Nek karameneyahanam,
Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Halik kayo, mga nasa loob na nasa likod. Anong ibig kong ituran ngayon? Nag-uunahan kayo sa loob. Araw mo po sa unahan. Ang wika ko'y maliwanag. Huwag niyong iluklok ang sarili niyo upang purihin kayo ng kapwa-tao. Huwag niyong piliin ang luklukan niyo. Bayaan niyo ako ang pumili sa inyo upang ang pipiliin ko'y makabutit making marapat sa buhay niyo. Subalit ito ang tao, ang gusto'y luklok sa kanyang trono at ang kaharian at paghahari ng mundo. Subalit ang paghahari ng ama ko'y di kakamtin ito. Mapapalad kayong tinamasan nyo ay ang mabuti, ngunit di kayo nakatamo ng tulad sa kapwa nyo. Balang araw habang naglilibang sila at tuwang-tuwa sa pananagana, hindi nila alam kung paano ang gagawin nitong aking ama. Nekkarameneahanam, yamang nilimot nila't nakalimutan ang kanyang mga aral at nalimot nila kung dapat nilang unahin. Mahal na mahal ko kayo. Ako'y nagbabadya lamang nagtutura ng totoo. Babaeng ito'y walang batid sa binigkas ko sa inyo. Kaya't paano nyo siya hahatulan o tao na tulad ko ring hahatulan nyo? Anong malay baga ng tao sa ginagampanan nito? Anong malay baga ni Constancia sa binigkas niya sa inyo? Ano nga bang gagawin ko kung walang tutok din ako? At ano nga bang wika ko kung walang kaiba sa inyo? Kaya't sumainyo ang kapayapaan ko. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Konstansyang pangalan, kinakaawaan. Hirap daw ang katawan, pagalnan na turingan. Kawawa naman si Apo Kunching, lumuluha ang mata. Naawa kayo sa kanya, sa sarili nyo'y hindi kayo naaawa. Si Kunching batid ko na kung saan dako siya. Kayo ang maawa sa sarili nyo, sapagkat di nyo pabatid ang magaganap buhay nyo. May binibigay akong inakita ng kapwa nyo. Ngunit lahat ng bibigay nyo sa kapwa nyo, ang may matay makikita ito. Subalit, ang binahaginan ko, siya mismong makakadama nito. Kaya't mapapalad kayong naiba damdamin nyo. Tsaka nyo lang mawawawa ng ginagampanan ni Constancia kung nararamdaman nyo na ako sa piling ninyo. Sino nga ang pipili nito? Di nga ba't katawat-tawat maging anak ni sa mga di nakakaunawang katauhan ninyo? Ngunit at pasubali, dapat magbunyi at magpuri ang mga anak niya, sapagkat sa lahi nila, hinugot ang hinugot ko. Kaya't wala silang dapat ikahiya, sila'y dapat tumingala.
Kung magkagayon, anak, pisngi mo lamang ang tinapik ko, ngunit na diretso mo ang paglagok mo sa makatwid, anak ko, kaugnay sa lalamunan mo, pisnging naging manhid ito. Anong magagawa ng nag-aral? Mabubuhay ba niyang ugat na binuhay ng aking ama para sa bubuhayin katawan ng tao? Kaya't buhayin mo ang pagtiwala mo sa kanya. Mabubuhay ugat mo kahit walang gawin ng kapwa mo. Kung di ka mag-aalinlangan, pakinabang mo'y kakamtan, doon sa iyong dakong tutunguhan, magigitla ka na lamang. Sinong tutupad niyon? At sinong gaganap niyon? Katotohanan ng wika ko. Mapapalad kayong lahi ni Constancia, naniniwala at nagtitiwala, at di kapwa ang pinakinggan. Wala pa, anak, sa kalahati ng aking pasakit sa iyong nararamdamang tuhod at balakang. Subalit ito'y aking nakayanan sa kapuspusan ko ng handog ng ama kong mahal. Kaya't kung tatanggapin mo siyang lubusan, kapuspusan mo rin kakamtan. Tumindig kang mainam. Ano nga ang hanap nyo? Ang patawanin kayo ni Constancia? Yamang ako'y kasalukuyang naghihirap, nagdurusa, na paggunita nyo'y paalala, at sa gawa ko'y makakita sa kaibahang gawanan nyo sa lupa bilang tao. Sino ngang huhugas ng dugo nyo upang mapagtibay nyo nga ito, na masabing malilinis ang dugo nyo? Yan ang patutuo ko sa inyo. Kahit di tulungan, alam ko gagawin ko sa inyo. Ngunit si Kunching walang bati alam, kaya't ako ang tumutulong. Kaya't inyo na lamang lagukin, at di ko kayo sasamirin ay
kundi kung masamid man kayo, bubuhayin pa rin tao. Ubusin mo. Alad kayo, daman nyo bilang sa puso nyo'y buhay ito. Pinakauna ka man sa kanila, ngunit di kita inuna, si Kunching nasa unahin kanina. Kabali kung nauna ang nahuli. Nauna man sila, kung pananalig mo'y totoo, una ka pa rin makikinabang, yaw ng ibig kong ituran. Paano sasabihin ng tao? Lingan ay sa pag-aaral at pinag-aralan. Kaya't patotoo, ikaw ngayoy binatilyo. Sa ikatlong silya, doon kayo kumuha. Ano yon ang wiwikain nyo? Nahulaan nyo ba ang gagawin ko ngayong araw na ito? Yan ang patotoo sa tao. Hahanapin ang manghuhula, magpapahula sa buhay niya. Bakit di gumawa ng tama at mabuti nang matumpak buhay nila? Nang panahon ko, tagaktak ang pawis ko, luhaan ang mata ko, subalit walang nagpunas. Si Veronica ang kinintal ko mukha ko, upang patotohanan kong palatandaang nagkatawang tawa ko. Ano ngayo't di gunitain ang pagiging tao ko? Kaya't anong pagiging kasalanan nyo sa larawang di kawangis ko? Ngunit ginugunita nyo ang pagiging Kristo. Kaya't isulong nyo ang paglalaganap ng larawan ko. Mabubuo sa buong mundo ito, kikilalanin ay Kristo. Sa takdang panahon, patotoo sa inyo. Kalusugay sa maiyo.
pulse mo. Pasuso mo sa maghapon. Pagarian kayo. Halik kayo, kumuha kayo sa mga nasa labas. Ano ngayon ang ibig kong ituran sa inyo? Bakit sa ikatlong silya doon ako nang nagpakuha, panunod ng pinakahuli? Kilalahanin niyo ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo, mabubuo sa buhay niyo paglingap na totoo. Doon sa labasan naman, hanapin niyo ang mga nasa lansangan upang ipagsigawan niyo ang katotohanan ang may kilalaning tuwiran. Kayong mga nasa matuwid at makatotohanan na nabuksan ang unawa at tuwirang diway nakakilalang ganap sa aral na mainam sa mabuting kaaralan upang inyong isabuhay maging tapat sa mangmahal. Tunay kayong mga lingkod, hindi lamang kayo sa mga nakikinabang at pinakikinabangan nyo, doon kayo magmamahal at gugusto. Maging sa hindi ninyo kaanib mamahalin nyo, yaw ng patutong amay kinakilala nyo. Hindi ka na mainam kung dumain, pakiramdam mo'y giginhawa rin. Kung kaisipan mo'y luluwag man din, kikilalanin mo sa'yo'y nagtuturang mainam. Sama mo magulang mo, nang di lamang ikaw nagsasakripisyo. Kung mahalaga ka, pahahalagahan ng araw na mga araw na ito. Isang beses lamang maganap sa isang taon, ang taong nagpapahalaga, paliliban ng lahat sa kanila. Subalit ang di nga nakakakilala nung abang magagawa ni Constancia, oo nga naman bilang tao, wala nga itong gagawin sa inyo. Sabay mong pagsabayin. Huwag mong papunasan. Ang sakit mong naramdaman sa unang araw ay di katulad ngayon, tama baga? Kung magkagayon, sinong gumagamot? Ngunit bakit hindi pagdakay inibsan ko? Anak, kung magaling ka ng ora mismo, di mo na narinig ang aral ko kanina. Naway nakabukas sa diwa mo yaon, manalaytay sa dugo mo ang Kristo. Taas mo kamay mo. Sulong baba, taas baba. Kahapon nagkakandapikit at nagkakandapalhipit ka sa pagtaas.
Subalit ngayon, maging balikat mo'y may kakampay mo na rin, sulong kampay. Unat, sulong. Unat, hanggang bukas, anak, tingnan ko kalooban mo nang lubos kang makalaya. Taas ang paa. Gamot na lalagukin, maaring mapinsala, bitukat atay. Ngunit sa aking ibinigay, maging loob ay gagaling. Sinong magbibigkas ng kayabangang gayon? Si Kunching? Bakit niya ito bibigkasin? Siya baga ang tumutupad at gumaganap? O taong aking mga nagmamasid, sa gagawin ko'y tumititig, ngunit bakit ako'y di niyo mabatid? Mayo ka na. Pagarian kayo, makinabang kayo sa dulot na mainam para sa inyo. Pagarian kayo. Dito mo hawakan. Dito mo hawakan pag nag-aabot ka. Para dito hinahawakan. Yaw ang patutuo ko sa inyo. Sa likop ng Ama ko, ang mundo ninyo. Kapag kinampay niya, daliri niya at inikot na yuyugyug ito. Kaya't kung sanda ko nais niyang mayugyog, doon lumilindol, doon natitibag ang nais niyang tibagin. Subalit ang tapat ang damdamin, wawasakin niya ba iya? Kailanman ay hindi niya wawarakin, kundi patuloy niyang bubuin upang sa kanya ay makapaglikod, sa kanya ay makatupad.
Tumagilid ka. Yan ang patotoo. Inopera, lalamunan mo. Ngunit hindi na nauli sa normal ito. Kaya't di makadaloy na mabuti ang paglagok ng tubig na dapat ay diretso. Sinong may karunungan niya? Para ikay painumin diretso lamang. At pagkaubos ikay, muli sa merin. Huminga kang malalim, anak. Tumindig kang diretso. Sulong lakad. Ang kaloob ay di pinagmamarali, di pinagmamagaling, di pinagyayabang, sapagkat ang kaloob ay hindi katulad sa isang basket ng prutas na nakikitang binibitbit, ngunit higit pa roon ang laman ng kaloob. Kaya't ang lahat ng titikim, malalasap ang tamis ng ubas. Ang bawat gamit, pagdakang ginamit, may tinatapon at may hunuhugasan at isisipit tatabi pa yan. Subalit ang aking gamit para sa inyo ay walang makapagtatapon kailanman, sapagkat di nyo nakikita kung paano ito gamitin. Ngunit kung gagamitin nyo at pagagamit kayo, higit pa sa bagay na napakahalaga at mahal ito, pagkat pakikinabangan buong buhay nyo, yao'y aking espiritu. Kumuha kayo sa ikalawa mula sa una. Bakit gayon ang ginawa ko? Yan ang mangyayari sa buhay nyo. May bata, may matanda na pumapanaw at mamamatay. Babaon, babalik sa labok, subalit di lahat sama paroroon.
Mapapalad kayong nagpapahalaga sa inyong kaluluwa. Subalit di nagpahalagang masigit pa sa mga bagay at kapwa nyo. Kaya mapapalad kayong nakadarama, nakikipagtutotwi na Espiritu ng Ama, magpapagalak, aaliw sa inyo. Hindi nyo man gustuhit hanapin, binabahagit ibibigay man din. Kaya't sa mga kaparaan ng kanyang layon, mayroon sa inyo may kakamtan. Malaki. Masdan ninyo pinaiinom. Parang maghari espiritu kung alin dadamputin nyo. Habang nagsasakripisyo para sa inyo, di nagbilang pagkatao, kaya't gayon din kayo mga mahal ko. Habang gamit ko kayo, huwag pagkatao niyong pangibabawin nyo upang ang pagtupad nyo para sa ama ko ang siyang maganap sa buhay nyo. Katulad ni Constancia, nawala siyang kamalayan sa kanyang sarili't pagkatao. Kaya't anong malay niya ba sa mga dinadaras ko at sinasambit ginagawa ko? At bakit naman ganito muli ang paghawak ko? Tandaan ninyo mga anak ko, anumang bagay di nyo mahahawakan kung walang daliri kayo, ngunit kung di maigpit ang hawak nyo, malalaglag sa kamay nyo. Ngunit ako dapat ang humigpit at kayo na may kumapit nang di kayo mga laglag at di kayo mga tibag. Mapalad ka na. Patuloy mong suriit namnamin ang aral ko. Patuloy kang makikinabang sa puso ko.
Kumuha kayong muli sa labas. At samahan nyo ng nasa unahan. Ano ngayon ang ibig kong ituran sa inyo? Pinagsama-sama ko kayong nasa labas at nasa loob. Diyan ko makikita ngayon ang magbabata. Mapapalad kayong nagbabata, nagpapagal, naghihintay, nakikipagtotohanan, aabutan kayo ng tagumpay.